Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak ng tongue with evidence. So eto kabibig ha, I don't know kung maniniwala kayo sa mga psychic, sa mga manghuhula, at sa mga nakikita ang future mga kabibig. Itong si Jay Costura na tinuguri ang ang Nostradamus ng Pilipinas. Asia's Nostradamus Psychic Jay Costura. May nakikitang pagbabago sa 2026. Ano kayang pagbabago? Merong isang babae umano ang aangat sa politika ayon sa kanyang pangitain para sa 2026. So, anong pakiramdam mo? Ito kami Bing ha, makasabi nyo namang gawa-gawa ko ang issue na yan. O sige, i-share ko sa inyo ang nabasa ko kay Jay Costura. I-share ko. O, ito yung kabibig. Yan, o. Yan. Jay Costura. Isang babae aangat sa politika. Naku! Sino kaya ang babaeng ito na aangat sa politika sa 2026? Ano ay yung pakiramdam ka, Bibi? Nako, baka kung anong pakiramdam mo, yun din ang pakiramdam ko. Ay, ito mabasahin natin ha. Isang babae umano ang aangat sa politika ayon sa pangitain para sa taong 2026 ni Asia's Nostradamus Psychic Jay Costura. Ayon dito, sa panayam na Chal Luntok at Ferdi Salvador sa programang The Daily Dish ng Billionaire News Channel, sinabi ni Costura na may enerhiya na babae ang political personality na aangat. Sabi dito, ang tabayanan talaga natin kasi sa pinapakita sa akin, meron talagang energy ng babae na aangat. I cannot see the clear face of that woman, pero babae ang susunod na aangat. Nako! Siguradong marami ang magtataas ng kilay sa kutob ni Jay na ito sa politika. Humanda daw ang lahat sa pagbabago ng pamumuno sa bansang Pilipinas. May nakikita akong babae ang mag-aangat. It's kind of switching of the position, pero may aangat ko na babae na magli-leader. Siguradong marami ang magtataas ng kilay sa kutob ni Jay na ito sa politika. Humanda daw ang lahat sa pagbabago ng pamumuno sa bansang Pilipinas. May nakikita akong babae ang mag-aangat. It's kind of switching of the position, pero may aangat ko na babae na magli-leader. Oh, kind of switching of the position. May isang babaeng aangat. Nako, sino kaya ang babaeng aangat dyan? Anong hula nyo? Sinong hula nyo na babaeng aangat dahil sa kanyang energy? So it means, kung aangat ang babaeng ito sa 2026, may babagsak ba or mapapatalsik sa posisyon? Nako po. Parang kinakabahan na yata yung iba dyan. Kasi malapit na ang 2026 sa double time. Double time talaga ang kailang gagawin para hindi aangat ang babaeng ito sa 2026. Pero pakiramdam ko aangat talaga. Aangat talaga ang babaeng ito. Ito pa. Nang tanungin ko nakaupo na ito sa politika, sagot ni Costura, I can say yes. Talagang there is a watching of power na pinapakita sa akin. Naku! Iba na. Parang nanginginig na ang mga balat. Parang hindi na makakatulong ng mga ilang days mag-iisip-isip na malapit na ang 2026. Ipinaliwanag pa ng psychic na nagkakaroon siya ng mga panaginip noon na isang babae ang mamumuno sa isang malaking crowd. Sabi ni Costura, I had a dream kasi before na nasa crowd ako and I saw a woman standing in front of us. The crowd na nag-lead siya. Siya ang nag-lead sa atin. It's a big crowd kasi. I don't know if it's a program or something to do with rally. Nako, rally.
Pero sa nakita ko, nandun siya sa taas, sa gitna mismo. She's speaking, saying something, pero I cannot recall kung ano yung mga specific na sinabi niya. Pero she's leading us. Nako po. She's leading us. It means posibleng mangyayari ito, kabibig. Nako, heto ang isang video, kabibig, na sabihin nyo naman gawa-gawa. Meron ako nakitang video. Ito kabibig ha. Wait, hanapin ko muna yung video, kabibig. Na kung saan yung sinasabi. Pero may nagsabi, baka ito daw, baka iba daw ang aangat, baka hindi si VP Sara. Baka ibang babae ang aangat, sabi ng ilan. At ito ang top choices na mga di umano'y posibleng aangat sa 2026. Hala, sila ang papalit? Ito kabibig ko. Nandyan si Leni Robredo, si Risa Hontiveros, of course, si VP Sara, si Lele de Lima. So, either of these four ladies ang aangat sa politiko sa 2020. So, paano si Risa aangat? Senador siya. Diba? Paano? Si Lele de Lima, party list representative. Leni Robredo, mayor. Hindi naman siya pwede maging presidente. Or kung ano. Si VP Sara, vice-presidente. Kung may mangyari man lang or merong mapatalsik man ang presidente, posibleng siya ang aangat. Nako, maraming mga haka-haka ang lumalabas ngayon, kabibig, na posible daw si VP Sara ang pinariringkan, ang pinag-anuhan ni Jay Costura. Nako, muna kabibig ha, ang hula ni Rudy Baldwin. Nako, manghuhula din tayo kung sino ang ang sinasabi ni Rudy Baldwin, mga kabibig. So ito, kabibig, makinig tayo ha. Ha? Sinong nakikita mo ang posible na yan na pumalit? Kahit description. Description, diba? diba? Oo. Siyempre, Babae ba to? babae, lalaki. Oo, di ba? Matipuno ang pangangatawan, malaki ang tiyan. Oo. Magsuot ng Amerikana o slim o magandang lalaki ba? Kasi o ano to? yan ay kahit paano, gumaganyan sa iyong may vision may diba? yan, eh. Sorry, dapat nananahimik ako na napasagot tuloy ako. Sige, Rudy, go ahead. Di ba? Yan lang yung tanong eh. Bigay ng clue kung babae o lalaki. Kahit alam ko, basta ito lang yung masasabi ko, itong taong nauupo is maging maayos yung ekonomiya natin, kahit naghihingalo siyang bayaran yung mga utang natin. Hala, grabe, naghihingalo bayaran ang utang natin. So, malaki talaga ang utang natin, no, na iniwan ni BBM. Pero maging maganda daw ang ekonomiya ng Pilipinas. Kahit naghihingalo ang Pilipinas, pero talagang mababayaran niya ang utang ng Pilipinas. Sino kaya to? Sabi ko sa kanya, isa siyang taong na mayroong panindigan at batas kamao. Oo. May paninindigan at batas kamao. Oo. Yan ha. Yan ang mga clue ni Rudy Baldwin. Ano sa palagay nyo? Oy, na-excite ka, no? Na-excite ka ba? Sinasabi ni Rudy Baldwin, oy, may batas kamao. Sino bang may batas kamao? Sino? Sino sa hula nyo ang ibinigay na clue ni Rudy Baldwin? A. Mayor Leni Robredo. B. Senator Risa Hontiveros. C. Mayor Vico Soto. D. Congressman Martin Romualdez. Sunod, Congressman Kiko Barzaga. Pang-anim, VP Sara Duterte. Pang-pito, Senator Ping Lacson. Pero yung sinasabi may batas kamao. Sino bang magkaganito-ganito? Nako, let's continue, kabibig. Batas kamao, ha? Oo. Ayun. Ayun. Ayaw ko magsabing babae siya o lalaki. Pero, nag-gets mo ba? Pero alam na rin naman niya na, di ba? Ayaw niya magsabi ng babae o lalaki. Pero siya mismo parang kampante siya na siguradong-sigurado siya. Oo. Di ba? Ha? Sinong nakikita mo ang... Again. Nasaan ba yun? Ito na. Okay. Ha? Sinong nakikita mo ang posible na yan na pumalit? Kahit description. Description, diba? Siyempre, babae ba to? Babae, lalaki. Oo, di ba? Matipuno ang pangangatawan, malaki ang tiyan. Magsuot ng Amerikana o slim o magandang lalaki ba? Kasi o ano to? yan ay kahit paano, gumaganyan sa iyong may vision diba? Oo, vision yan. Sorry, dapat nananahimik ako na napasagot tuloy ako. Sige, Rudy, go ahead.
Di ba? Yung lagi tanong eh. Bigay ng clue kung babae o lalaki. Kahit alam ko, Oo. basta ito lang yung masasabi ko, itong taong na uupo is maging maayos yung ekonomiya natin, kahit naghihingalo siyang bayaran yung mga utang natin. Masasabi ko sa kanya, isa siyang taong na mayroong panindigan at batas kamao. Pero, No. Oo, batas kamao, ha? Oo. Ayun. Ayun. ayaw ko magsabing babae siya o lalaki. Na ayaw Pero, Oo, nag-gets mo oo. ba? Pero alam na rin naman niya na, Oo. di ba? Ayaw niya magsabi ng babae o lalaki. Lalaki. Pero siya mismo parang kampante siya na sigurado siya. Oo. O, di ba? Oo. Ha? Sinong nakikita mo ang posible na yan na Oo, pumalit? kahit description. Yun, kabibig, Mike Batas Kamao, ang sinabi ni Rody Balben. So, basahin natin ang mga komento ng ating mga netizen. Walang next Pangulo na dating. Si Marcos pa din ang ating Pangulo. Ito, Marshalo. Sino bang may sign ng Kamao? Si Duterte lang Malamang si Sara na yan. Oh. Ito pa. Anong maging maayos ekonomiya natin? Malamang maayos sa utang at lugmok. Maayos na tayo ngayon at nababawasan ang utang natin lately. Hala, nababawasan ba ang utang natin? O mas lumala ang utang ng Pilipinas. Ano ba yan? Sa description pa lang lahat, si Inday Sara na yan talagang batas kamao. Si BBM na yan, maayos mo trabaho, matigas sa China, lumalaban. Lumalaban niya. Ito tayo, lugmok na lugmok Napaka-safe na sagot. Ako nga noon, nahulaan ko na si Duterte ang ma-president sa 2016 at si BBM naman sa 2022 kasi alam ko ang lakas nila sa mga survey. Usually, na-survey yan Nasabi na niya na, girl, sa ibang interview, comments na lang siya sa time na yan dahil alam na niya, andyan yung tanga na baka mabatikos yung sasabihin niya. Aba, buhay pa pala yung bambansang ay, meron, oo nga, yung anchor na kung saan, oo nga, yung kay sino dito? Marcoleta, yung kung saan itong anchor na to, ang bumanat, hindi ba? Oo, yung medyo may conflict sila ni Marcoleta. We want VP Sara kasi personally, he has a strong political will, great and strong woman. Yan mga kabibig Yan ang mga komento ng ating mga netizen na tila ramdam nila kamay-kamao si VP Sara na. Okay, alam kasi si Jay Costura talaga, siya ang Asia's Nostradamus. O kung ano ang mga sinasabi ni Jay, posibleng mangyayari. Diba kabibig? So, ano ang iyong opinion hinggil dito? Naku! Yung iba hindi maniniwala. O yung iba naman ay naniniwala na posibleng mangyayari daw ito. Sana, sabi dito, ito kabibig hanapin natin yung video ni Jay Costura sa Billionario News Channel. Oo. Hanapin natin, pakinggan natin kung paano niya, kasi yung video yung pinapanood ko sa inyo ay kay Corina yon interview niya. So hanapin natin, sana makita natin yung video ni Jay Costura. Pero kung wala, basta yun ang sinabi ni Jay Costura na may isang babaeng aangat ang mag-lead sa atin. Diba? So yun lang kabibig ang ating Ladies Lebak-Lebak for today. Ano ang iyong reaction hinggil dito? Malapit na ang Pasko, my goodness! Yung mga OFW yung uuwi, excited ka ng uuwi na marami ka bang dalang mga balikbayan boxes? Wow! Ang chocolate. Tapos yung ibang hindi makakauwi kasi nagtitipid, sabi ng iba, hindi na ako uwi, yung pambili ko na lang ticket, ibigay ko na lang sa pamilya ko para pang Christmas nila. Pwede din yun, pero grabe yung sakripisyo mo, Kaya mo yan, ikaw pa. For how many years ginagawa mo yan? 2 taon, 3 taon? Pero sana next year, uuwi ka na. Next Pasko, uuwi ka na para makasama mo yung pamilya mo. At yung mga uuwi naman, ingat sa biyahe at huwag gastos ng gastos kasi mahirap naman pagbabalik na tayo sa ating trabaho tapos wala tayong pera, mangungutang na naman tayo. Hirap yan mga kabibig. So kailangan talaga minor-minor, kalma-kalma lang sa paggastos kasi hindi tayo milyonaryo, diba? Magtatrabaho tayo sa ibang bansa, todo kayod tayo, marami tayong tiniis, hindi tayong kumain, grabe yung pagtitipid natin, tapos pag uwi natin sa Pilipinas, sobrang gastos tayo, wag naman ganun, hindi tayo milyonaryo, okay? Yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.